tingin, parang chill lang ang pagsakay sa ride na ito na parang kahulma ng barko. Pero kapag nagsimula na itong maglayag at inihele ka na sa ere, tsak, mapapatawag ka na raw sa lahat ng santo. Para po akong matatapon, para po nasusuka. Sumasakit yung ulo ko, tapos nahihilo ako. Ang tawag dito, Pirate Ship Ride, isa sa mga dinayo kamakailan sa isang peryahan sa Liloan, Southern Leyte. Pero ang thrill nahanap sana ng isang pasahero na uwi sa delubyo nung sa kalagitnaan ng ride. Ang babaeng sumakay rito, bigla na lang Nakubalik din! nanigas. Samay ng hagad! Wala jay malay, nanigas na, baka mamatay. Thrill na napunta sa chill, Samay ng hagad! nagkagulo ang mga nasa perya sa Liloan sa Southern Leyte nung ibinaba sa isang ride ang babaeng wala ng malay at naninigas ang buong katawan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ang operator dali-daling itinigil ang ride. Habang ang mga naka-standby na tanod, ni-rescue ang babaeng nawalan na pala ng malay. Yung babae po, naninigas na po eh. Hindi mabaluktot yung kamay at saka paa. Una namin ginawa, binuhat muna namin, papunta, pababa. Kinabahan kami kung ano mangyari sa kanya, baka mamatay. Ang biktima, nakilalang si Marie Chris, pangatlong anak ni Leonita. May bigla naman na tumawag, hinangimatay daw si Marie Chris. Kwento ng isa sa mga kasama ni Marie Chris na si Reza Jane. Excited pa raw sila nung gabing yon, lalo't first time daw nilang sasakay ng ride. Sabi po ni Marie Chris noon, dito na lang tayo kasi maganda din. Naisip namin na mahina lang talaga siya, pasway-sway lang. Uy na may guys. Upat. Katunayan, ilang segundo bago umandar ang pirate ship ride, nagawa pa nilang mag-video. Pag upo namin, sabi ko sa kanya na wala bang back out dito? Sabi ni Marie Chris sa akin, huwag nang mag-back out. Si Marie Chris po talaga yung pinaka-excited noon. Bago umandar, si Reza Jane napa-sign of the cross pa habang ang nararamdamang takot ng isa nilang kaibigan, idinaan na lang daw sa pagsigaw. Pero nung todo na ang pagduyan sa kanila sa ere, napansin nilang si Marie Chris biglang namutla. Yung nasa harapan namin, sumisigaw sila na, yung kaibigan nyo, nahimatay na. Paglingon ko, ayun, nahimatay na talaga siya. Pilit na ginigising si Marie Chris ng kanyang mga kasama. Pero hindi na raw talaga ito umiimik. Sabi ko po sa tagabantay, Kuya, itigil nyo na po kasi may nahimatay na po. Yung nanay ni sir, na ining tawag na mo, ining dool, may dali dito. Yung katawan na talaga niya, mukha na talagang patay. Yung babae po, naninigas na po eh. Hindi mabaluktot yung kamay at saka paa. Sigaw ng mga pasayro ba? Umakyat kami sa taas, doon sa Pirates. Si Marie Chris agad kinarga ni Vicente pababa para maisugod sa ospital. Sinakay namin sa patrol, pumunta kami sa ospital, doon namin dinala. Si Leonita sa ospital na naabutan ng kanyang anak. Nakalaunan. Sa awa ng Diyos, nagkamalay.
Most probably, nangyayari din yung tinatawag nating hyperventilation. Pag nag-hyperventilate yung tao, masyadong mabilis yung kanyang paghinga, babagsak yung carbon dioxide, ang isang resulta nun ay pwede magkaroon ng seizure o at pagkahimatay. Worst case scenario, kapag hinimatay yung pasyente, accident na pwede siya mabagok, pwedeng ma-injury. May problema sa puso, baka atakihin sa puso, tumaas ang BP, baka ma-stroke. Kapag yung tao nakikita mo, parang masyado siyang humihinga ng mabilis, pwede mo rin bigyan ng supot o kaya ng paper bag. Itatakip yun doon sa bibig tsaka sa ilong para yung carbon dioxide na masyadong bumagsak, pwede tumaas ulit at mag-normalize. Gayunman, si Marie Chris, wala raw maalala sa nangyari. Nag-blackout ko. Then after ato, wala na ako kabalo ug unsa nahitabo sa akong palibot. Kamangnon ako katong naay mga video. Dito ako nakamangno nga ingato din nahitabo na ako. Sa mga nag-post sa social media, gusto lang na akong i-clarify nga buhi ko. Noon pa man, madalas na daw talagang mag-collapse si Marie Chris. Nagsimula to nung high school. Katong pagtungtong ng How College, mas ninglala pa. Nag-introduce yourself ko ato, then dito na kuyapan ko. Sa kwento niya, ilang minuto bago pa umandar ang ride, gusto na raw sana niyang mag-back out. Nung umandar na po yung sinakyan namin, yung kamay ko po is tumitigas na. After nun, lahat na lang ng katawan ko tumigas din. Nag-hyperventilate po ako. Pero huli na ang lahat. Naglisod ko ginhawa, ang palibot is naka-blackout. Yung last ko po na naalala ay tinago ko po yung cellphone kasi nag-record po kami for reaction. Tinago po sa bulsa para hindi mahulog. Paalala ng mga otoridad, importante raw na sumunod sa panuntunan ng ride para maiwasan ang sakuna o mga hindi inaasahang pangyayari. Yung perya, may nakalagay naman doon na bawal sumakay ang may mga sakit. Kami, mga barangay tanod, nagbantay nito kada gabi. Apil ang police, rescue. Pag mayroong sakit sa puso, yung mga tao na mayroong orthopedic conditions, may epilepsy, may seizure disorder, iwasan na lang yung mga rides na masyadong stressful kung meron tayong ganitong kondisyon. Kung merong din naging kapabayaan yung sumasakay, hindi dineclare nitong sumakay na meron pala siyang ganung kondisyon, hindi naman natin pwedeng ituro or ipasagot yun doon sa operator ng perya. Wala na ko gi-expect nga ingato ang mahitabo. Maotong sukad atong na kuyapan ko, wala na jud ko ning sakay pagbalik. Yan po ma'am, yung lesson learned ko. Kung di kaya, wag gawin. Next month, bear month na. Kaliwat kanan na naman tsak ang mga perya. Pero bago sumakay sa kung ano-anong attractions o rides, siguraduhin kwalipikado ka sa lahat ng mga paalala at panuntunan. Talagang malakas ang loob at walang iniindang sakit. Mahirap na kasi na ang inakalang simpleng ride na kumubalik rin maging one hell of a ride. Dumi ng hagad!